things working together. As you're singing, holy is the Lord Almighty. Only you are worthy, worthy of it all. Every child will sing your glory. Every nation's bow before you. All attractions turn to ashes in the light of you. As we're singing, holy is the Lord Almighty. Only you are worthy, worthy of it all. Praise it, Lord. Honor is strength unto our God. Unto our God, you matchless, endless, love unrestrained. This is our God. Every rising, praise it, Lord. Honor is strength unto our God. Unto our God, you matchless, endless, love unrestrained. This is our God. Every child sing, hey, you there is no one like a God. There is no one like a God. Wala kang katulad, O Diyos. Wala kang katulad, O Diyos. No hay nadie como nuestro Dios. No hay nadie como nuestro Dios. There is no one like our God. There is no one like our God. Praise the Lord, unto our God, your matchless, endless, no one restrained. This is our God. Every time sing, praise it, glory, honor, and strength unto our God, unto our God, matchless, endless, no one restrained. This is our God. Every time sing, hey, you, hey, you, hey, you, hey, you, hey, you, hey, you. Amen. Patuloy po tayo magpuri sa ating Diyos na buhay. Ilaan nga po natin ang araw na ito para purihin ang ating Panginoon. Sabay-sabay po nating awitan ng ating Panginoon. Tunay nga po na basta't kasama natin ang ating Panginoon, wala pong imposible, lahat ay ating makakayanan. Sa buhay ko, ikaw
ikaw ang nais. Sa lahat ng suliranin ko, ikaw ang siyang lunas. Sa puso ko, ikaw ang nais. Pag-ibig mo, O Diyos, o kay tamis. Sa buhay ko, ikaw ang bukas. Sa lahat ng suliranin ko, ikaw ang siyang lunas. Sa puso ko, ikaw ang nais. Pag-ibig mo, O Diyos, o kay tamis. Napakasarap magpuri sa kanlungan mo. Lahat ng nais ng puso'y matatagpuan sa'yo. Napakasarap magpuri sa kanlungan mo. Wala nang aalalahanin pa. Nakapaligid man ang problema. Basta't ikaw, basta't ikaw, basta't ikaw, O Diyos, ay kasama. Amen. Patuloy po nating ialay ang ating buhay at lakas para sa ating Panginoon lamang. Sa buhay ko, ikaw ang bukas. Sa lahat ng suliranin ko, ikaw ang siyang lunas. Sa puso ko, ikaw ang nais. Pag-ibig mo, O Diyos, o kay tamis. Sa buhay ko, ikaw ang bukas. Sa lahat ng suliranin ko, ikaw ang siyang lunas. Sa puso ko, ikaw ang nais. Pag-ibig mo, O Diyos, o kay tamis. Napakasarap magpuri sa kanlungan mo. Lahat ng nais ng puso'y matatagpuan sa'yo. Napakasarap magpuri sa kanlungan mo. Wala nang aalalahanin pa. Nakapaligid man ang problema. Basta't ikaw, basta't ikaw, basta't ikaw, O Diyos, ay kasama. Napakasarap magpuri sa kanlungan mo. Lahat ng nais ng puso'y matatagpuan sa'yo. Napakasarap magpuri sa kanlungan mo. Wala nang aalalahanin pa. Nakapaligid man ang problema. Basta't ikaw, basta't ikaw, basta't ikaw, O Diyos, ay kasama. Papuri po sa ating Panginoon. Amen. Tayo po'y lahat magpuri sa Panginoon.
po natin ang awitin. Kung mayroon lamang akong sa libong buhay, ipagkakait lahat sa'yo'y ibibigay. Gayon pa man sa'kin nag-iisang taglay, ilalaan bawat saglit upang ibigin ka ng humpay. Kung mayroon lamang akong saling buhay, hindi pagkakait at sa'yo ibibigay. Gayon pa man sa'kin nag-iisang taglay, ilalaan bawat saglit upang ibigin ka ng walang humpay. Kaya ng dagat na hindi napapagal sa pagkalon, puso ko ay sa'yo magmamahal. Sa habang panahon, natatanging kayamanan ko, ikaw ay sambahin. Huwag magsinta iyong dinggin, kalakip ng awitin. Kung mayroon lamang akong sa buhay, hindi pagkakait at sa'yo ibibigay. Ang man sa'kin nag-iisang taglay, ilalaan bawat saglit upang ibigin ka ng walang humpay. Kaya ng dagat na hindi napapagkalon, puso ko ay sa'yo magmamahal. Sa habang panahon, natatanging kayamanan ko, ikaw ay sambahin. Wagas na iyong hingin, kaya ng dagat na hindi mapagkalon, puso ko ay sa'yo magmamahal. Sa habang panahon, dagat na hindi napapagal sa pagkalon, puso ko ay sa'yo magmamahal. Sa habang panahon, natatanging kayamanan ko, ikaw ang sambahin. Wagas na pagsinta iyong dinggin, wagas na pagsinta iyong dinggin, kalakip ng kalakip ng awitin. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Magandang umaga po. UCC, JCC family. Isang mapagpala at makabuluhang linggo po sa lahat. Nagpapasalamat po ako sa Panginoon sa kanyang katapatan, pagmamahal, biyaya at sukdulang pagmamahal sa atin. Kahit hindi tayo nararapat. Gusto ko pong i-appreciate, pasalamatan ng ating mahal na pastor, Pastor Jojo Reyes at kanyang may bahay, Sister
Emma Ramirez Reyes, ganoon din po ang ating Pastor Ed de Luzon at kanya pong may bahay, Sister Nora Luzon sa kanilang walang sawang suporta at pagtitiwala sa atin at sa iba pa pong mga lingkod. At alam niyo po, napakaganda na sa atin pong buhay ay meron pong mga leaders, mga pastor na sumusuporta, na nagmamahal sa atin. Kaya po, kung meron po kayong mga kasama, meron po kayong kapatid sa Panginoon na hindi pa nakakakilala sa Panginoon, yung ating pong mga pastor, yung ating mga leaders, we're so thankful, we're so grateful at nagpapasalamat kami kung madadala niyo sila sa Panginoon. Siyempre, through comment section, through sharing of this video, so I invited you to participate po, no? Sa bawat magagandang insight na makikita nyo, pwede po kayong mag-comment, pwede po kayong mag-share ng mga insights nyo habang nagkakaroon po tayo ng pagbubulay-bulay. Maraming salamat din po sa mga leaders, elders at mga masisipag na tagapanguna ng ministry, particular na sa kababaihan, sa kabataan at sa kalalakihan. At sa mga nakikinig po, buksan po natin ang ating isipan sa mahalagang pag-uusapan natin ngayon. Tayo po ay manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa umagang ito dahil tinawag mo ang bawat isa upang makinig. Dalangin ko po na sa bawat pinagdaraanan, bawat pagsubok namin sa buhay, ay mas maghari ang aming pananampalataya sa iyo. Nawa ay lalo mo patibayin ang aming pananampalataya sa aming mga maririnig ngayon at sa pagbubulay-bulayan namin tungkol sa aklat ni Pablo, sa sulat niya sa mga taga-Tesalonika, ay maintindihan namin kung paano tinugunan ng Apostol Pablo ang pangangailangan ng mga mananampalataya doon, na kung saan mai-apply din nawa namin sa aming mga sarili, sa aming mga buhay, ang mga aral na makikita namin. Buksan mo po ang puso ng bawat makikinig, Lord. I rebuke any works of the enemy, Panginoon. We claim victory right this moment. Ikaw po ang maitaas in Jesus' name. Amen. Alam niyo po, gusto ko pong basahin sa inyo yung First Thessalonians chapter 3, verses 1 to 13. Ito po yung ang atin pong tema ay manatiling matatag sa lahat ng pagsubok ng buhay. Matatagpuan po sa 1 Thessalonians chapter 3, verse 1 to 13. Basahin po natin. Kaya't nang hindi na kami mga katiis, ay minagaling naming maiwan nag-iisa sa Atenas. Verse 2, at aming sinugo si Timoteo na aming kapatid at ministro ng Diyos sa Ebanghelyo ni Kristo, upang kayo'y kanyang patibayin at aliwin tungkol sa inyong pananampalataya. Verse 3, upang ang sino may huwag mabagabag sa pamamagitan ng mga kapighatiang ito, sapagkat kayo rin ang nangakaalam na itinalaga kami sa bagay na ito. Verse 4, sapagkat sa katotohanan nang kami ay kasama ninyo, ay aming sinabi ng una sa inyo na kami ay mga babata ng kapighatian, gaya nga na nangyari at nalalaman ninyo. Verse 5, dahil dito naman, nang hindi ko na matiis pa, ako'y nagsugo upang matalastas ko ang inyong pananampalataya. Baka sa anumang araan kayo'y nangatukso ng manunukso at aming pagpapagal ay mawalan ng kabuluhan. Verse 6, datapwat ng si Timoteo ay dumating sa amin, ngayon nabuhat sa inyo at nagdala sa amin ng mabubuting balita tungkol sa inyong pananampalataya at pag-ibig, at laging kami inaalalang mabuti ninyo. Verse 7, nang dito'y nangaliw kami mga kapatid tungkol sa inyo sa pamagitan ng inyong pananampalataya sa lahat naming kagipitan at kapighatian. Verse 8, sapagkat ngayon ay nangabuhay kami kung kayo'y nagmamalaging matibay sa Panginoon. Tandaan niyo po yung word na matibay sa Panginoon, matatag. Verse 9, sapagkat ano nga pagpapasalamat ang aming muling maibibigay sa Diyos dahil sa inyo, dahil sa buong kagalakan na aming ikinagagalak dahil sa inyo sa harapan ng aming Diyos. Verse 10, gabit araw ay idinadalangin namin. Tandaan niyo po yan, gabit araw, idinadalangin namin ang buong ningas ng aming makita ang inyong mukha
at aming malubos ang inyong pananampalataya. Ayan po yung prayer ng ating Apostol Paul. No? Verse 11, ngayoy patnutanawa ng ating ding Diyos at Ama ang ating Panginoong Yesus ang aming paglalakbay sa inyo at kayo'y palaguin at pasaganahin ng Panginoon sa pag-ibig sa isa't isa at sa lahat ng mga tao na gaya naman ng sa inyo. Last verse, sa verse 13 po, upang patibayin niya ang inyong mga puso na walang maipipinta sa kabanalan sa harapan ng ating Diyos at Ama sa pagparito ng ating Panginoong Hesus na kasama ang kanyang lahat ng mga banal. So ang ating pong pag-uusapan ngayon ay tungkol sa aklat ni Apostol Pablo, particular na sa Thessalonians. Sa panimula ng ikalawang paglalakbay upang ipangaral ang Ebanghelyo at pagkatapos siyang itaboy sa Pilipos, si Pablo kasama sina Silas at Timoteo ay nagtungo po sa Thessalonica, ang kabisera ng Macedonia. Dito ay nangaral siya sa sinagoga sa loob ng 3 Sabat na ipinahayag si Jesus bilang Mesayas. At pinatunayan mula sa kasulatan na kailangan siyang mamatay at muling mabuhay. Ang ilang mga Hudyo ay naniwala at maraming Grego na noon ay naakit sa reliyon ng Israel ay naniwala sa ministeryo sa mga Hintil ay nagpatuloy sa ilang panahon. Ang mga Hudyo ay nainis dahil nakita nila ang kanilang mga pinaghirapan ay sumama kay Pablo ay nagparatang sa kanya ng pagtataksil sa pamahalaan. Nagsimula ang gulo kaya sina Pablo ay Silas ay pumunta ng kanilang mga kaibigan sa gabi patungang Berea nang mabalitaan sa Thessalonica ang tagumpay ng apostol doon. Sinundan siya ng kanyang mga kalaban sa Berea at itinaboy muli palayo sa bayan. Pumunta si Pablo sa Atenas. Take note po ang Atenas at pagkaraan ng ilang panahon ay sa Corinto. Ito po yung background. Mahalaga alam po natin yung background ng ating pinag-aaralan. Si Pablo ay nabahala tungkol sa hindi malagong kongregasyon sa Thessalonica na walang namumuno at inuusig ng sinagoga. Ang pag-uusig sa Ebanghelyo ay pinalakas sa pamamagitan ng pagtatanong tungkol sa katauhan at layunin ng apostol. Na pinararatangan siya ng kamalian, pandaraya, kasakiman, karumihan at walang karapatan. Sinugo si Pablo at Timoteo upang palakasin at sikayatin ang mga batang kongregasyon ng Thessalonica. Nang bumalik siya na may magandang balita tungkol sa kanilang pananampalataya at katapatan, isinulat ni Pablo ang unang liham, ang unang may magandang balita tungkol sa kanilang pananampalataya at katapatan. Isinulat ni Pablo ang unang liham upang ipahayag sa kanyang pagpapasalamat at kagalakan sa kanilang pagtitiis upang parangalan sila tungkol sa pangaralan sila sa kaulagaliang Kristiyano at sagutin ang dalawang tanong na gumugulo sa kanila. Ito po yung dalawang tanong na gumugulo sa mga taga-Thessalonica. Nawawala ba sa Kristiyano ang pagpapala ng kaharian kapag namatay siya bago sumapit ang pabalik ni Kristo at kailan darating si Kristo sa kaluwalhatian? Ngayon po, ang pag-uusapan po natin ay pagiging matatag dahil nga itong mga ito, isa sa mga tanong nila ay kung kailan darating ang Panginoon. Ngayon, ang sinasabi ni Apostol Pablo, ang Panginoon ay darating sa oras na hindi din natin inaasahan, kaya dapat ay maging handa tayo, naging matibay tayo sa lahat ng mangyayari sa ating buhay. Ngayon, meron pong 6 na katotohanan tungkol sa pagsubok na dapat nating maintindihan upang maging matibay tayo sa ating pananampalataya. Una, ang pagsubok ay nagdudulot ng pangamba. Yung term na left, no, na sa English version, it literally means to be forsaken or to be left behind. Ngayon, ito pong pagsubok o yung unsettled po, in English yung nagdulot ng pangamba, ito po ay merong kahulugang shake down na mayanig. Ito rin po yung ginagamit, yung pagkaway-kaway, yung pag-shake ng tail ng isang aso, no? And ngayon po, ito po ay mayroong idea ng pagyanig, ng pagsubok o hamon ng buhay na nagdudulot ng
kabiguan at kapighatian. Yung trials, sa English, no, meron itong meaning na under the thumb of pressure. Marami po sa atin ang nakakaranas ng malalaki at nakabalisahan na kabiguan, pighati, at magdudulot sa atin ito upang hindi makatulog, magising sa gabi, at makaramdam tayo ng pagkadurog pagdating ng araw, pagdating sa araw. Ngayon po, tandaan, ang partikular na hamon o pagsubok ay pinagdadaanan natin, ay hindi naman talaga dapat gano'n natin pinapahalagahan. Dahil ang mas mahalaga ay kung paano po natin ito tinutugunan. Kadalasan, nakatuon tayo ng sadya sa mga detalye ng pagsubok. Na tila ba dito na umiikot yung ating mundo? Na tila ba pakiramdam mo na ito na yung mundo mo, ito na napakahirap, na wala ka ng kasama, pero hindi naman talaga. Minsan natatanong pa natin sa Panginoon, nasaan kaya ang Panginoon nung ako ay nahihirapan? No? Alam nyo, ang Panginoon ay mas interesado kung paano tayo tutugon sa pagsubok o hamon. Sabi nga sa isang quote, God will take care of what you go through you, take care of how you go through it. Nangangamba ka ba? Nababalisa? May takot ba sa iyong puso ngayong umaga? Kung gano'n, hindi ka nag-iisa at gusto ng Panginoon, huwag kang manatiling mangamba or unsettled o nagpapayinig sa mga pagsubok na yan. Ang pangalawang katotohanan po ay makakatulong sa atin upang mas maging matibay. Pangalawa, ang pagsubok ay tinakda ng Diyos. Verse 3b, nakikita po natin yan doon. The phrase we were destined in English version, ito po ay comes from the verb means to put or to place. Ito ay matapang na pagpapahayag ni Apostol Pablo na ang mga paghihirap natin sa ating buhay ay inilagay ng Diyos sa ating buhay. God permitted it to happen for us to have a lesson. Take note of this po, no? Trials are appointments, not accidents. Ngayon po, ito ay nangangahulugan na anumang pagsubok na pinagdaraanan ngayon ay tinahi ng Diyos upang makita natin yung kanyang dakilang masterpiece sa ating buhay. Ito ay yung mga pagsubok sa buhay natin ay pinagtagpi-tagping mga piyesa, ng tela na tinatahi ng Panginoon upang makita natin yung magandang tela, yung magandang masterpiece ng Panginoon sa ating buhay. Itinakda niya ang mga mahihirap at magagandang bagay sa kanyang oras para sa kanyang kaluwalhatian. Lahat ng nangyayari sa buhay mo ay dumaan sa kamay ng Diyos. Kumbaga, kung meron po kayong sa school, meron po tinatawag na stamp. Kapag ka may stamp yan, ibig sabihin, it is approved, inaprubahan yan. Ganon din ang Panginoon, yung mga pagsubok natin ay kanya pong pinermit, kanya pong pinayagan at inappoint niya yan sa ating buhay. Persecution doesn't happen without purpose because suffering comes with the territory. Ito po ay tinakda ng Panginoon. Mas magiging matibay ka kung maiintindihan mo na isa ito sa plano ng Diyos sa iyo at may aral ka matututunan. Pangatlo, ang pagsubok ay asahan natin. Ang pagsubok po ay common sa lahat ng nananampalataya. Kaya kung iniisip mo na exempted ka, malulugmok ka. Hindi porket Kristiyano ka, hindi ka na daranas ng mga pagsubok sa iyong buhay, no? Suffering is a mark of discipleship, something that is guaranteed for a follower of Christ. Kaya kung ikaw ay mananampalataya, tagasunod ni Kristo, asahan mo magkakaroon ka ng pagsubok. Kapatid, tandaan mo, walang exempted sa pagsubok. Lahat sinusubok ng Panginoon. Iba-iba nga lang ng pamamaraan. Ang pamumuhay Kristiyano ay hindi ito bigla ang pag-ayos, no? Na kinabukasan, pag tinanggap mo ang Panginoon, okay ka na, ayos ka na agad, no? It happens day and night. Hindi po ganon. Ang ating pong buhay Kristiyano ay nasa proseso ng pag-ayos ng Panginoon. So, yung mga bagong mananampalataya po ay confused, naguguluhan kung kailan nila tinanggap ang Panginoon sa kanilang buhay, doon pa sila nakakaranas ng sobrang bigat na mga pangyayari. Alam niyo po, maybe this is the purpose of God. Kung gaano kalaki ang problema na pinagdaanan mo, ganon din kalaki ang tagumpay na matatamo mo. And it's so amazing na kung paano gumalaw sa atin ang Panginoon. Iniisip natin kasi,
pagka tayo tumanggap sa Panginoon. We have a perfect life. We have a perfect actions, perfect wordings. Dapat tama lahat, perfect lahat. But literally no. Meron po tayong mga pagsubok na daraanan sa ating buhay. Kapag inilagay mo ang pananampalataya kay Kristo, siguradong mararanasan mo lahat ng kabigatan at persecution. Maniwala ka. Dahil nakipag-isa ka sa Panginoon. Alam niyo po ba, ang Panginoon is a wounded healer. Ibig sabihin, sugatan siya na nagpagaling. Siya mismo naramdaman kung paano masaktan physically, namatay siya sa cross. Kaya kapag tayo dumadaan sa pagsubok, nahihirapan tayo, nakikipag-isa tayo sa Panginoon. At dapat mas lalo tayong tumibay. Praise God. Alam ko na yung pakaramdam na usigin, no? Hindi usugin, sorry for that term. Pagka inuusig ka, pina-persecute ka, mas lalong nararamdaman mo na nandyan ang Panginoon para sa. Tignan niyo yung term na he kept telling sa English po, he kept telling them. It is a continuous form, continuous tense, no? Gusto ni Apostol Pablo na maging handa sila, kaya sinabi ni Apostol Pablo na ang pag-uusig ay hindi maiiwasan. Mga kapatid, mga kapwa ko mananampalataya, wag po natin gawing mindset na exempted tayo sa pagsubok porket meron tayong Kristo sa buhay. Walang exempted, no? Sabi nga po ng isang magaling na author sa South America, it's a South American saying, to live without suffering is to die without glory. Hindi lamang po yan ang katotohanan tungkol sa pagsubok. Pang-apat, ang pagsubok ay maaaring magdulot sa atin upang matuksong sumuko. Isa po ito sa mga pinakamahalagang kasangkapan ng demonyo. Ang demonyo ay manunukso upang mapalayo tayo sa Panginoon. May tatlo siyang kaparaanan. Una, gusto niya pagdudahan mo ang kabutihan ng Diyos. Bubulong yan sa'yo at sasabihin niya, pinabayaan ka na ng Diyos. Wala na siyang pakialam sa'yo. Lilituhin ka niya hanggang sa pagdudahan mo na, mangamba ka na, mayanig ka na sa pananampalataya mo. Yan ang trabaho niya. Pangalawa, pwede kang Pangalawang tukso, paghihaganti sa isa't isa dahil sa galit at sama ng loob. Ito isa sa mga paboritong pamamaraan ng kaaway, lalo na kapag ang kasama sa iyong galit, sa iyong pagkainis, ay kasama mo sa pamilya. Wala pong exempted dito, walang exemption. Alam niyo po, tandaan niyo po, ang mga lingkod ng Diyos, ang kadalasang problema, pamilya. Mismong pamilya nila, yung nakikitang butas ng iba, mismong pamilya nila yung nag-uusig sa kanila, hindi naniniwala sa kanila. Alam niyo po, walang exemption dito. Isa to, totoo to. Tignan niyo po mabuti. Minsan, kapag uutang kayo, di kayo makautang sa kapamilya. Pag hihingi kayo ng encouragement, minsan, dinajudge pa kayo. So, isa ito sa ginagamit ng demonyo ng kaaway upang tayo ay matukso na sumuko. No? Pangatlo, pagsuko sa mga panlulugmok at panglalait. Siguro meron kang karamdaman ngayon, suko ngayon, may COVID ngayon, no? Meron kang kamag-anak na ospital, na COVID siya, parang hindi nagagaling, no? Pwedeng pakiramdam mo na hindi ka tanggap, nino man at wala kang kasama, maaaring mawalan ka ng trabaho, kaya pakiramdam mo hindi ka nararapat gumawa ng anumang bagay, maybe pakiramdam mo wala kang value, pero ito ay gustong-gusto ng kaaway na sumuko ka, huwag kang maging matibay, tinatawanan ka niya. Gusto mo ba maging masaya ang kaaway, ang devil sa buhay mo? Kapag sumuko ka, nag-give up ka, sumisigaw siya, tumapalakpak pa yan, dahil yon ang trabaho niya. Ang wasakin ka, durugin ka, at matukso ka upang mapalayo ka sa Panginoon. Si Pablo ay nag-aalala na ang mga bagong mananampalataya ay malugmok, bumagsak, gumuho ang pananampalataya. Kaya ipinadala niya si Timoteo upang suriin ang kanilang pananampalataya. Ang pagsubok ay maaaring magdulot ng peligro o disgrasya sa ating buhay. Tanggapin natin na sa dinadanas nating bigat ay meron tayong madedevelop na bad habits, meron tayong mga character, wrong attitudes, na madulas tayo sa pagkabigo, pero dapat ay hindi natin hayaang ang problema ang maghari sa ating buhay. No?
Panglima po na katotohanan, ang pagsubok ay malalampasan natin sa pamamagitan ng pananampalataya. Ito ang unang beses na ginamit ni Apostol Pablo sa verse 6, yung terminology na good news. Alam niyo po, si Apostol Paul, ginagamit niya yung good news para ilarawan yung kamatayan ni Kristo. Pero nung nalaman niya, nung bumalik si Timoteo na yung mga taga-Thessalonica po ay were in good faith, na matibay sa pananampalataya, tila ba nakarinig din siya ng gospel. Ganun katindi yung pakiramdam ni Apostol Paul, na nakita niya na laman niya na yung kanyang kongregasyon sa Thessalonica, yung church ay matibay. Ganun din po ang ating mga leaders at mga pastor sa church. Si Pastor Jojo, Pastor Ed, masaya pag nakita matibay ka sa mga pagsubok ng buhay mo. It is your testimony na tila ba, alam niyo po, bawat pagsubok natin, akala natin mag-isa lang tayo. Hindi po yan totoo. Hindi lang po sila nagsasalita, pero kasama tayo lagi sa kanilang mga panalangin. Kasama po kayo sa panalangin namin, ng mga pastor, ng mga leaders, sa pag-umaga, sa prayer warrior, kasama po kayo sa mga panalangin ng mga member. Kaya alam niyo po, mas masaya, mas maligaya tayo kapag yung pagsubok ay nalampasan natin. Dahil ang pagsubok na ito ay malalampasan natin sa pamamagitan lamang ng pananampalataya natin sa Panginoon. Ang mananampalataya, ito ay mahal at ang buong-buo ang Panginoon at naipapakita nila ito sa pamamagitan ng pagmamahal nila sa kapwa. In short, ipinamumuhay nila ang katotohanan na matatagpuan sa Galatians 5 verse 6. The only thing that counts is faith expressing itself through love. Sa verse 7, sinabi po ni Apostol Pablo, makakayanan natin ang pagsubok sa pamamagitan ng pananampalataya. Anong klaseng pananampalataya po ito? Pananampalataya sa karakter ng Diyos na siya ay mabuti at wala siyang kamalian. Faith in God's word na siya ay totoo anuman ang mangyari sa ating buhay. Pananampalataya sa purpose ng Panginoon, that He is conforming us to the image of Christ. God's promise, faith in God's promise, na siya ay will never give us more than we can bear, na hindi niya tayo bibigyan ng bagay na hindi natin kaya lampasan. God's presence, na ang faith in God's presence, na hindi niya tayo iiwan sa gitna ng mga mabibigat, madidilim na bagay sa ating buhay. At God's power, pananampalataya sa kapangyarihan ng Diyos, na He can deliver us from every temptation. Pananampalataya sa Panginoon. Pagka may pagsubok ka, malalampasan mo ito sa pamamagitan lamang ng iyong pananampalataya kay Jesus, sa Panginoon. The object of your faith is Jesus Christ. Pang-anim. Ano ngayon kung napagtagumpayan mo, no? Kung malalampasan mo, ang pagsubok na pinagdaraanan natin ay maaaring maging inspirasyon sa iba. Merong nakakakita sa iyo ngayon. Habang nagmumuni-muni ka at habang may pagsubok ka na dinaranas, nagdodraw sila ng conclusion kung gaano kakalalim sa iyong pananampalataya. Masasabi nila sa pamamagitan ng actions mo, no? Kung gaano mo kamahal, kung gaano mo kakilala ang Diyos sa iyong buhay. Kaya dapat po ay yung ating pong lilingkod sa Panginoon, yung pagharap po natin sa mga pagsubok ng ating buhay ay maayos natin na tignan, maayos natin na gawing ng paraan na manampalataya sa Panginoon. Sabi ng isang mahusay na author ng libro, si A.W. Tozer, seldom does God use a person greatly who has not been hurt deeply. So ang pagsubok po si Apostol Pablo mismo ay yung hugot ng lakas at tibay sa mga taga-Thessalonians, mga taga-Thessalonica. So ibig sabihin, ang pananatiling matatag sa gitna ng pagsubok ay nakakapag-inspire din po sa iba. Si Pablo ay labis na nag-aalala at nagmamalasakit, no, sa mga mananampalataya. Since God is a global God, we need to become a global Christians, world Christians. Alam niyo po, sa paggitna ng pagsubok, ang ginawa ni Apostol Pablo, hindi siya nanalangin na tanggalin na yung pagsubok. Ngunit, nanalangin niya, turuan siya ng Panginoon kung paano niya lalampasan yung mga pagsubok na ito. Paano nga ba nanalangin si Apostol Pablo? Paano natin ipapanalangin ang iba? Una, manalangin ng madalas. Madalas tayong manalangin, pray natin sila. Sabi sa verse night and day, no? Maganda po na nananalangin tayo.
everyday prayer. Pangalawa po, manalangin ng buong puso. Alam niyo po, kapag nanalangin tayo ng buong puso, mas mararamdaman natin na yung Panginoon ay sumasagot sa ating buhay. At alam niyo po, napakaganda na buong puso tayo na nanalangin sa Panginoon. Nakatulad ni Apostol Pablo. Ito ay may ideyang tumungo sa pinakamataas at higit sa lahat ng pamantayan. Kapag nag-pray ka, super abundant. No? Dapat pag nag-pray po tayo sa Panginoon, buong puso natin, buong kaluluwa po. No? At huwag po nating hayaan na hindi tayo maging sincere sa ating ginagawa sa ating pananalangin. Pangatlo, manalangin ng may katiyakan. Dapat specific po tayo. Sa mga kahilingan ni Pablo na hindi nasasagot sa verse 10 at 11 ay that we may see you again. Na si Pablo ay may hangaring pumunta pero hindi siya nakapunta, pero hindi siya napigilang manalangin. Alam niyo po, sabihin mo sa Diyos ng eksakto ang mga bagay na gusto mo. You do not have because you do not ask. Kaya po pala wala tayo kasi hindi tayo nag-a-ask. So, yun po, paano po natin ipapanalangin ng iba? Manalangin ng madalas, manalangin ng buong puso, manalangin ng may katiyakan. Ano ang dapat nating ipanalangin sa iba? Ngayon po, ang panalangin ni Apostol Pablo para sa Thessalonians na ang pananampalataya nila ay lumago. No? Kasi bata pa po yung mga mananampalataya roon. Kaya ang gusto ni Apostol Pablo ay lumago sila kaya pinadala niya si Timoteo. Pangalawa, panalangin na mas lumalim pa ang pagmamahal. Alam niyo, napakasarap po na yung bawat member ay may malalim na pagmamahal sa isa't isa. At isa po ito sa panalangin ni Pablo. Pangatlo, buhay na may kabanalan. Alam niyo po, ito po ang prayer ni Apostol Paul. Na sa bawat pagsubok na dinaranas, lumago yung pananampalataya, maging mapagmahal ang bawat isa at lalong maging banal. Gusto ko pong mag-end sa isang statement na ito. Alam niyo po ba ang pagkakaiba ng school sa buhay? Sa school, lesson muna bago exam or bago ang test. Pero sa buhay po natin, test muna bago yung lesson. Maybe some of us were giving up, gusto na sumuko, maraming pinagdadaanan sa buhay, maraming problema, maraming kapighatian. I want to encourage you to stand firm in the Lord, na maging matibay, maging matatag ka sa lahat ng pagsubok mo sa buhay. Dahil ang Panginoon ay kasama mo, manampalataya ka sa Kanya. At dahil sa pagiging matibay mo na yan, may encourage ang ibang tao, may encourage yung ibang mga kasama natin sa Panginoon na mas lalong manampalataya sa Panginoon. Hayaan niyo manalangin po ako. Panginoon, maraming salamat po sa umagang ito dahil pinagsama-sama mo po kami, Panginoon. Maraming salamat po sa mensaheng ito ukol sa pagiging matatag sa mga pagsubok ng buhay. Dalangin ko na maisabuhay namin ito sa mga bawat kapatid namin na mimigati, nahihirapan, umiiyak, bumibigay, sumusuko na, Panginoon. Ibigyan mo sila ng puso, Panginoon, na tapat sa iyo at handang maging matatag, maging matibay, anuman ang pagdaraanan nila sa buhay. Hayaan mo na may apply namin ito, maranasan namin ang iyong mga kamay, ang kapangyarihan mo, Panginoon, sa aming buhay. Ikaw nga po ang maitaas, Panginoon, sa aming buhay. In Jesus' name, Amen. So, maraming salamat po. Yun lamang po yung ating pinag-usapan. Yung nawa po ay may natutunan po kayo. Kung hindi po kayo nanood ngayon, mapapanood niyo po ito sa ibang mga araw. You can comment your insights, your thoughts. Pwede nyo rin po ito i-share upang marinig din ng iba. At muli, maraming salamat po. UCC JCC family, Pastor Joe, Pastor Ed, at sa lahat po ng mga ministry ng Universal Christian Church. God bless you po.